Ano pa? Sa panahon ba ni Duterte? Wala bang krimen sa panahon ni Duterte? Eto pa mga kaibigan ha, eto pa. Alam niyo ba, pinapakalat na naman ngayon ng mga DD sheets na ang dami daw ngayon mga bata daw, ng mga missing, mga nawawala daw ng mga bata. Hello? Sabi ko nga doon sa comment section, sinagot ko yung DD sheet, no? Sinagot ko siya. Sabi ko, alam niyo, yung ginagawa nyo na sinasabi nyo, ang daming nawawalang bata ngayon, bumabalik ang mga kidnapping. Hello, ewan ko lang hindi ko lang alam kung ano ba. Pero dito sa amin, sa lugar namin, wala naman ako nababalitaan na meron ditong mga kinikidnap na mga bata. Sabi ko nga siguro, baka merong kinidnap isa, dalawang bata pagkatapos minamagnify nyo na, sinasabi nyo, ay may walang bata, ano na, ang dami-dami na, mga 100 na. Diba? Ganyan po kasi ang ginagawa ng mga DD sheets. Lahat po, bawa, merong isang nawawala. Sasabihin, ang dami na ngayon, mga nawawalang bata. Hello? Sa panahon ni Duterte, ang daming kidnapping. Diyan nga, di ba yung nawawalang sabongero, 300 plus na mga sabongero nawawala. Hanggang ngayon, wala, di ba? Hindi na makita. Nasaan yung mga sabongero na yun? Hanggang ngayon, hindi sila makita. Sa tingin ko, hindi na talaga sila makikita. Baka kasama sila sa ginanon. Panahon niya ni Duterte, 300 plus na mga sabongero. Ano pa? Sa panahon din ni Duterte, ang daming kidnapping ng mga Chinese national pagkatapos pinapatubos. Kidnap for ransom. Pogo-related crime. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi nila na walang krimen sa panahon ni Duterte, ang dami. Doon pa nga lang sa 30,000 na EJK. Krimen na yun, di ba? Yung 30,000 ng EJK na yan, marami dyan collateral damage. Ibig sabihin, walang kasalanan, mga nadamay. Krimen na yun, di ba? So, anong sinasabi nila na walang krimen sa panahon ni Duterte? Mga kaibigan, ang katotohanan sa panahon po ni Duterte, sobrang dami, kabi-kabila ang kriminalidad. El Diomano, 51 billion. Kay Pulong, 125 ni Sara Mao, almost 8 trillion idinagdag sa utang ng Pilipinas ni Mau Diggs. Grabe kumain ng pera ng bayan. Yan nga sinasabi ko Pababalikin pa ba natin yung mga Duterte? Kita nyo naman, diba? Hindi maganda ang ginawa nila sa Pilipinas. Puro lang puro lang pagpapayaman, self-interest. Ano nangyari? Pag alis ng Duterte, ang laki ng problema natin sa China. Sa West Philippine Sea, ang laki ng problem natin. Diba? O ngayon, sobrang binubuli tayo ng China. Pero yung ating Pangulo, hindi siya sumusuko. Diba? Mga kaibigan, may mga Filipino na, nakakalungkot may mga Filipino na nagsasabi na, ano na lang yan. Wag niyo na kasing pakialaman yung West Philippine Sea. Ibigay na lang yan. Tapos may nagsasabi naman na, ayun kasi, nagpapakatuta kayo sa Amerika. Andyan kasi ang Amerika, palayasin nyo na yan. Hello mga kaibigan. Eto sinasabi nga ni Justice Carpio. Mga kaibigan, itong si Justice Carpio, nagsilbi siya mga kaibigan sa panahon pa ni FBR, andyan na siya. No? At mga kaibigan, isa din siya sa opisyales noon ni FBR. At eto yung sinabi niya mga kaibigan. Alam niyo ba, nag-umpisa na ng angkin ang China sa ating mga isla nung pag-alis daw ng base militar ng mga Amerikano. Doon nakapasok ang China. Doon nagkaroon ng lakas ng loob ang China nung tinanggal ang base militar ng Amerika. Alam yan ni Justice Carpio kasi siya sa kabinete siya ni Fidel Ramos. So doon yan mga kaibigan.
Nung nandito pa yung base militar ng Amerika, walang nawala sa atin. Nung pagtanggal ng base militar ng Amerika, nung pinalayas na natin sila, ayan na daw, inangkin na yung isa nating isla. Kaya anong sinasabi ni Justice Carpio dito? Mga kaibigan, nung nawala ang mga Amerikano dito, doon ang China ay nagkalakas loob na kunin ang ating isla. At pagkatapos niyan, mga kaibigan, hindi pa sila nakontento. Iba naman, pagkatapos niyan, hindi pa sila nakontento, gusto naman nilang kunin ng Ayungin Shoal. Kasi yung Scarborough na na nila na control na nila Hindi nila pinapapasok ngayon yung ating mga mangingisda. So ngayon naman, yung Ayungin naman ang kanilang gustong kunin. Ganito sila mga kaibigan. Kaya huwag kayo maniniwala dun sa mga pro-China na paalisin nyo yung Amerika kasi nagpapakatuta kayo. Proxy war yung ginagawa. Tayo daw yung gagamitin para makigera. Hindi po ganun. Kasi napatunayan na nung nawala ang mga Amerikano dito, nagkalakas ng loob ang mga Inchik para angkinin yung mga isla natin. At kita nyo, di ba, sa sobrang greedy nila mga kaibigan, hindi sila nakukontento. Kapag inigay mo yung isang isla, kasunod niyan, aangkinin nila yung isa mo pang isla. Kapag naangkin nila yung isang isla naman, hanggang sa makubkob na nila, wala na tayong isla. Hanggang sa susunod, yung mga karagatan na natin na mismo nandito sa loob mismo natin ng ating tinatawag na archipelagic water, diyan na yan sila. Hanggang sa susunod, dito na yan sila sa ating kalupaan. Hanggang sa susunod, sinakop na nila tayo. Ganun yan mga kaibigan. Kaya tama yung sinasabi ni PBBM na hindi niya isusuko kahit even a square inch of our territory, hindi niya isusuko. Kasi nga naman, kapag isinuko mo yung isa, ang gagawin ng China, hindi kontento. Yung isa naman, hanggang sa lahat na. 'Di ba? So, kung yung magiging mindset ng mga Filipino, katulad nitong mga DD sheet, ito ang masasabi ko mga kaibigan. Kung lahat ng Pilipino, katulad ng mga mindset ng DD sheet, wala na tayo ngayon. Kung yung ating mga ninuno noon, yung mga bayani natin noon, ay isinuko basta-basta yung ating mga teritoryo, wala na tayo ngayon. Wala nang Pilipinas. Wala na rin mga Pilipino. 'Di ba? Baka ang tayo ngayon, kasama na tayo sa ginagawa lang tayong mga alipin ng Spain. Hindi na tayo makakaahon sa pagiging alipin. Kung hindi nagtanggol yung ating mga ninuno, 'di ba? Ating mga bayani. Kaya mga kaibigan, mali yung sinasabi ng mga DD sheets na ibigay na lang daw yan, kasi tubig lang naman daw yan. Hello, pag binigay mo yung Ayungin Shoal, kukunin naman nila yung ating Recto Bank. Pag nakuha naman nila yan, yung iba naman nating isla, hanggang sa lahat na wala na tayong isla, wala na tayong karagatan, wala na, pagkatapos dito naman sila sa ating land. Tapos meron pang sinasabi ang DD sheet hindi naman nananakop ang China. Kahit minsan di naman tayo sinakop niyan. Ang Amerika ang nanakop, ang Japan ang nanakop. Ito naman ang masasabi ko. Hindi nila tayo sinakop noon kasi hindi nila kaya. 'Di ba? Kasi noong mga panahon noon, mga kaibigan, isa tayo, ang Pilipinas ay isa sa malalakas na bansa pagdating sa military power. 'Di ba? Isa tayo, pangalawa nga tayo sa Japan. Paano tayo i-conquer ng China kung mas malakas tayo sa kanila? Pero ngayon na superpower na sila, ginagawa nila ngayon ay kinukuha yung mga teritoryo
at mga ari-arian ng mga iba-ibang mga bansa na mga maliliit. At marami na silang ginawa niyan, mga kaibigan, di ba? Kasi ang China kasi, mga kaibigan, nagpapautang sila sa mga maliliit na mga bansa. Tapos, binabaon nila sa utang ang mga maliliit na bansa na yan. Ang purpose nila, kasi kapag wala nang maibayad yung mga maliliit na bansa na yan, kinukuha nila yung property. Diba? Katulad ng ginawa nila sa Sri Lanka, sa Laos, diba? Ganyan ang ginawa nila. O, kinuha yung port, kasi hindi na makabayad ng utang. So, ganyan na mga kaibigan. Ang China po, nung naging superpower na sila, meron na silang kakayanan ngayon na mag-conquer ng bansa. Kaya kung sinasabi ng mga didishit na hindi man tayo sinakop ng China, noon yun. Kasi hindi nila kaya. Dahil mas malakas tayo sa kanila. Pero ngayon na superpower na sila, ngayon nila ginagawa ang pagko-conquer. At ang China, meron silang aim na talagang sakupin. No? Sakupin ang South China Sea at sila ang maging dominant sa buong mundo. Gusto niyo ba na masakop ang Pilipinas ng mga komunista? Yan nga ipinaglaban ni President Marcos Sr., di ba? Ipinaglaban ni President Marcos Sr. ang ating demokrasya. Pagkatapos, papasakop lang kayo sa China o magiging komunista din tayo. Isang bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Kita mo ngayon mga kaibigan, anong nangyayari sa China? No? Diba, may nangyaring disaster doon, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos syempre, pag malakas ang ulan, yung mga tubig, diba, pumupunta sa dam. Alam niyo ba mga kaibigan, napaka-heartless talaga ng communist China. Napaka-heartless talaga ng kanilang gobyerno. Biruin niyo mga kaibigan na andyan na nga, may disaster na nga, may baha na nga. Tapos, hindi tumitigil ang ulan. Ang ginawa pa mga kaibigan ng communist China, ng kanilang gobyerno, nagpapakawala ng tubig sa mga dam. Pagkatapos, alam niyo ba, nag-warning sila. 10 minutes lang. 10 minutes, mag-warning. Papakawala ng tubig sa dam. Pagkatapos, after that, mga kaibigan, magpapakawala na yan. Kita nyo, ang mga tubig pumupunta talaga sa mga bahay, talagang lubog sila, yung mga sasakyan, talagang inaanod. Ganoon ka-heartless ang komunista. Biruin mo, 10 minutes lang, mga kaibigan, walang kagatol-gatol. Hindi man lang makapag-isip yung mga tao na nasa bahay, ano bang gagawin natin? Hindi man lang makalikas. 10 minutes Anong gagawin mo sa 10 minutes? Paano ka lilikas nun? Paano mo ibabalot yung mga gamit mo, ilalagay mo sa plastic, isa-safe mo para hindi mabasa? Paano mo ilalagay sa safety yung mga anak mo? Ganoon po ka-heartless ang gobyerno ng China. Komunista kasi. Wala po silang Diyos. Pagkatapos itong mga DD shits na to, doon pa sila kumakampi. Diba? At ito pa yung mindset ng mga DD shits Talagang, kaya, alam nyo, kaya ang tawag ko talaga sa kanila, DD shits. Deserve talaga nila ang tawag na DD shits kasi talaga sila ay mga shits talaga. Alam nyo kung bakit? Kita nyo mga kaibigan itong mga DD shit na to, ng mga mapatrol o mapatotoong tao, no? Same lang ang mindset Basta DD shit, pare-pareho sila mga kaibigan. Ganito pa sila Magpo-post ako ng magandang achievements, no? Ni PBBM, Elisa. Ang ganda ng achievements. Halimbawa, nagpagawa ng hospital. Magre-react, tumatawa. Pagkatapos, magpo-post ng kung ano-ano na ibabash ka. Pagkatapos ng mga picture na nina Elisa, na President Marcos na kung ano-ano mga ine-edit nila. Gawain ba yan ng matinong tao?
Hindi gawain ng matinong tao yan. Nagpo-post ka ng magandang bagay. Pinopost mo yung achievements, yung ginagawa ng gobyerno, nagpapagawa ng hospital. Pagkatapos, ganun ang magiging response mo? Pinagtatawanan mo yung pinapagawang hospital? Tapos magko-comment ka pa ng mga kalokohan? DD shit mindset. Magpo-post ka ng mga ng namimigay ng mga ayuda, namimigay ng mga traktora, namimigay ng mga bigas, ng mga kung ano-anong mga assistance. Maghahahayan sila. Mag-ano yan sila, emoji na na tumatawa. Pagkatapos magpo-post yan sila doon ng mga edited na mga picture na may mga sungay ni PBBM, kung ano-ano pa, ng Kesyo Bangag. Gawain ba yan ng matinong tao? Mga kaibigan, hindi gawain ng matinong tao yan. Kasi kung matinong tao, kung matino kang tao, di ba dapat, kapag maganda ang ginagawa, kapag maganda ang post, lalong-lalo na, hospital yan pagtulong yan sa mga tao Dapat, di ba, matuwa ka? Pero ang didishit iba. Maging maganda man ang post mo, maging about the achievements, hindi mo pinapakialaman yung mga idol nila, mga puon nila. Galit pa rin sila sa'yo. Kapag sinabi mo naman ang katotohanan tungkol sa mga katiwalian ng idol nila, lalo silang galit sa'yo. Diba? So, mga kaibigan, eto po talaga mindset na yan ng mga didishit na hindi talaga nila maalis. Parang mga kaibigan, sa tingin ko, ang mga didishit po ay kulto. Kasi ganyan yung mindset ng kulto Hindi po sila open, yung kanilang mind, hindi open sa mga magagandang bagay. Kumbaga, naka-set up na yan, yung mindset nila, andyan na yan, naka-set up na yan, na ganito lang ang gusto ko, ganito lang ang papaniwalaan ko, andyan na yan, naka-fix na yan. Ganyan po ang DD sheets. Kaya kita nyo, kahit na maganda ang ginagawa ng Marcos administration, magko-comment yan sila, haha, pagkatapos, mambubuli, mambabash. Hindi po matinong tao ang mga DD sheets. Karamihan po sa kanila ay may sakit sa utak. Nagmana sa kanilang poon. May sakit sa utak, kakagamit ng fentanyl at kaka-Mary Jane. Diba? May sakit sa utak. Ganyan po ang mga DD sheets. Milet, Genevia o Genevia Talvo. Una dyan ang tae, si Digonio. Gusto maging province ang Pinas, di alam kaya nila kung ano ang China, komunista, kung doon sila. Sa bagay po kasi, si Digong po ay umamin na siya isang leftist. Di po ba, meron siyang video na sabi niya, mabuhay ang NPA. Mabuhay ang NPA. Diba? Meron siyang ganun video. Tapos kausap niya si Joma Sison sa Skype, diba? Sa video call. Tapos sinasabi niya kay Joma Sison na siya daw ay left, na wala daw masama sa left. Dami niya sinasabi. Tapos sabi niya, galit daw siya sa mayayaman. Ang dami niyang parang binobola niya si Joma Sison. Yun ang mga kaibigan, si Duterte po, ganun po yung kanyang mindset kasi left nga po siya. At sabi ko nga sa inyo yung nanay niya, si Nanay Suling, palagay ko, doon niya nakuha yung kanyang pagiging left. Kasi si Nanay Suling po, mga kaibigan, nagturo siya sa China. Si Nanay Suling yung kanyang nanay ni Duterte. Kita nyo nga, di ba? Pinatayuan si Soledad Duterte, pinatayuan siya ng school building sa China. Meron siyang school building sa China. Kaya mga kaibigan, yung mga Duterte na yan, talagang
Ano talaga yan sila? Pro-China talaga yan sila. Halatang halata naman eh. Kaya kung magkaanuhan man tayo mga kaibigan, doon talaga yan sila sa China. At kitang-kita naman 'di ba kung sino ang mas mahal nila. Kung anong bansa ang mas mahal nila, kitang-kita naman na mas mahal talaga nila ang China. Kaya nga mga kaibigan, sana doon na lang sila tumakbo, no? Senador ng Pilipinas. O kaya tumakbo sila doon, sabihin na kay Xi Jinping, pwede bang pwede bang maging Chinese na lang kami? 'Di ba? Sabihin nila kay Xi Jinping na gusto nilang maging Chinese. Huwag na silang mag-Pilipino. Wala naman silang magandang dahilan para mag-stay pa sila sa Pilipinas at para maging Pilipino. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman nila mahal ang Pilipinas. Di ba mga kaibigan? Hindi nila mahal ang Pilipinas. Dahil kung mahal nila ang Pilipinas, dapat ipinagtatanggol nila yung West Philippine Sea. O, kita nyo mga kaibigan, no? May naputulan ng daliri. O, may mga Navy tayo na nasugatan. O, si Sarah wala man lang kahit isang statement man lang na concern sa ating Navy. Wala man lang. So yun ba gugustuhin nyo yung ganyan mga klaseng tao na mamuno sa bansa natin? Si Baste. Anong sinabi ni Baste? Yung sa West Philippine Sea daw, propaganda lang daw yan. Propaganda lang yan. Diyos ko. Biruin ng mga kaibigan na propaganda lang daw. Dapat sa mga taong to, umuwi na sila ng China. Doon na lang sila at mag-owe sila ng allegiance sa Chinese flag. Doon na lang sila. Huwag na silang maging Filipino kasi hindi naman nila mahal ang Pilipinas. Diba? Huwag silang gagamit ng hospital na pinagawa ni PBBM. Yan, mga kaibigan, ha? Diba, may ongoing yung construction ng 21 story building sa may sa may Quezon City, no? Ano nga ba yun? Nakalimutan ko, Philippine Cancer Center. Yun yata mga kaibigan Pumunta pa ako doon, nakalimutan ko. Pumunta pa ako doon mga kaibigan, nag-cover kami, no? So basta yun mga kaibigan, 21 story building para po sa may mga cancer. At lahat po ng klaseng cancer nandoon. Kita nyo ang ganda ng proyekto ni PBBM. At yan po mga kaibigan, kumpleto po yan sa facility, kumpleto po yan sa mga makabagong mga laboratorio na para po sa cancer. At meron din po yung mga dormitory ng mga nurses, yung mga magjo-duty na halimbawa napakalayo ng bahay, pwede po doon, no? At ang kagandahan po niyan, meron din pong matitirhan yung mga pamilya ng may sakit. No? Halimbawa po mga kaibigan, galing ka sa Mindanao, pumunta kayo doon, no? Kapagamot yung kapamilya na may cancer. So, ang gagawin ng kapamilya, instead na, wala namang pera, halimbawa walang pera, instead na mangupahan ng bahay, doon po pwedeng tumira. Meron po doong temporary shelter para sa mga pamilya ng mga cancer patient. So, ang ganda, di ba, mga kaibigan? At hindi lang yan, Yan din po ang research center. Napakalaki po niyan, 21 story. PBBM po. Legacy po yan ni PBBM. Tapos, ano pa ngayon? Ayan, National Kidney Institute, another dagdag na naman. Di ba? Dinadagdagan. At kita nyo naman yung benepisyo ng mga may sakit sa bato. Dinagdagan pa. Di ba? So, ang ganda po ng ginagawa ngayon sa panahon po ni PBBM. Napakaganda po talaga.
Plus mga kaibigan, sabi ko nga, paulit-ulit na ako, ngayon lang nangyari mga kaibigan, ng ating mga farmers na walang mga lupa, yung napakahabang panahon, ang sinasaka nila ay sa kanilang mga landlord. Ngayon mga kaibigan, meron na po silang titulo ng lupa. Hindi ho nagawa yan ni Duterte.